Gabi na noon nang bumaba si Persa sa kanilang kusina. Ang tanging layunin niya ay i-record ang mga kakaibang ingay na matagal nang ginagawa ng kanilang ice maker. Dayunpaman, may ibang bagay na tuluyang naitala ng kanyang kamera. Tingnan mong mabuti ang madilim na bahagi sa likod. Sa gitna ng dilim, makikita ang nakakatakot na figura ng batang babaeng tahimik na nakatayo. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw, biglang naglaho ang aparisyon na parang hindi ito kailanman naroon, na nag-iiwan ng kaba sa tiyan ng lahat ng nakakita nito. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga yon. Sa tingin mo ba ay isang multo yon o may mas pangkaraniwang paliwanag? Si Johanna, isang inang unang beses pa lang na nakaranas ng ilang pagkawala, ay sobrang protektibo sa anak niyang si Evelyn. Laging binabantayan ni Johanna ang baby monitor para mapanatag siya, hanggang isang gabi may nakita siyang nakayanig sa kanya. Hindi ka nandito para saktan kami, 'di ba? Parang hindi mo naman yun ginagawa, pero lumulutang ka riyan at parang hindi ka makapagpasya. Nakikita kong lumulutang ka. Kumusta? Si Evelyn ang panganay na anak ni Joanna. Bago siya. 2 beses na nakunan si Joanna, kaya naging lalo siyang mapagprotekta. Madalas niyang tinitingnan ang monitor ng sanggol para masigurong ayos si Evelyn. Pero isang araw, may nakita siyang kakaiba. Tingnan mong mabuti ang screen. Bigla na lang lumitaw ang isang kakaibang bulang, liwanag na lumulutang malapit sa anak niya. Nakakabahala dahil napansin ni Evelyn ang kakaibang bagay at sinubukang sundan ito ng tingin. Ayos lang, ayos lang. Sige, hindi yan posible. Ano yon? Ano yon? Ano yon? Tingnan mo kung paano. Tingnan mo ang kulit niya. Ilaw ba yan sa labas? Parang... Wala namang anumang bukas na siwang, parang yung mga kortina. Sinara ko yung mga kortina. At hindi ito maalis. Papalapit ito sa kanya. Diyos ko, hinawakan niya ba yon? Saan ito pumunta? Maraming nagsasabi online na maaring espiritu ng hindi pa ipinapanganak na kapatid o tagapagbantay na anghel ito, kaya nakakaramdam si Johanna ng kapayapaan. Gayunpaman, may pagdududa pa rin. Ikaw ang magpasya. Tingin mo ba ay tagapangalagang espiritu ito o simpleng butil ng alikabok na dumadaan lang sa lente? Isipin mong abala ka sa mga gawaing bahay, naiinis dahil walang tumutulong, tapos biglang bumigat ang pakiramdam sa paligid. Isang babae ang nagre-record ng video habang nagrereklamo sa dami ng kailangan niyang linisin mag-isa nang may biglang hindi inaasahang nangyari. Tingnan mong mabuti ang pinto ng kwarto. Sabi ko na nga ba, kailangan talagang linisin ang bahay. Hindi ko kaya mag-isa. Ang dami ko pang damit sa kusina, mga plato, at iba pang gawain. Alam kong nagtatrabaho ka, pero pag uwi mo mamaya, tulungan mo naman ako kahit konti. Sobra na bang hilinggit yun? Madumi yan. Oh, nagiging katawa-tawa na ito. Biglang sumara ng malakas ang pinto sa harap niya. Kita sa mukha niya ang takot noon, ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Ilang saglit lang, kusa nang nagbagsakan ang mga gamit sa bahay, kaya't natakot siya, umatras at tumakbong palabas na hindi na lumingon. Nasa iyo talaga ang desisyon, pero kung ikaw ang nasa posisyon niya, ano ang gagawin mo? Hindi mapaghiwalay sina Erica at ang kanyang ina. Lahat ay ibinahagi nila parang tunay na magkaibigan. Sa kasamaang palad, na-diagnose ang kanyang ina ng terminal na sakit at sa huling mga araw, nagsimula siyang tumugon sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Magandang araw. Nagkaroon ako ng... Isang napakasamang linggo. Pagmasdan mong mabuti kung saan siya tumuturo. Sinasabi niyang nakakakita siya ng mga anghel na nagtitipon sa kisame ng kwarto. Kinuha ng kanyang naguguluhang anak ang telepono at binideohan ang sandaling nakikipag-ugnayan at mumingiti ang ina sa 4 na anyo na sinasabing kasama niya. Ano nakita mo? Mga anghel, At nasaan sila? nasa kisame. Sa bubong? Wala akong nakikita, Mama.
Wala akong nakikita. Nakikita mo ba sila? Wala akong nakikita. Pinapasaya ka ba nila? Oo, mabuti naman yon. Ilan? Apat. Apat? Or? Para kay Erica, malaking ginhawa ito at patunay na sa huli ay hindi siya natakot, pero gaya ng dati, hindi natin sigurado. Ano sa tingin mo? Totoo bang may nakita siya mula sa kabilang buhay o dulot lang ito ng kanyang medical na kondisyon? Mag-isa si Rachel sa bahay habang nanonood sa computer. Ayon sa kanya, walang kuryente noon kaya madilim at nakakailang ang katahimikan sa paligid. May malalakas na katok biglang narinig sa pintuan ng kanyang kwarto. Lakasan ng volume at pakinggan ito. Putik. Sige, itong pinto. Jesus, matagal na nitong ginagawa to. Buwan araw talaga. Tingnan mo, nakakatakot ito. Diyos ko. Hello? Sandali. Akit ako. Hello? Ang dilim-dilim at wala akong makita. Peste. Unti-unting gumagalaw ang pinto, parang may nagtutulak mula sa kabila. Kahit akala ni Rachel na hangin lang yon, may mahihinang bulong at nakakakilabot na paghinga na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hello? Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumabas dala ang kanyang kamera pero wala namang tao doon. Habang naglalakad siya sa dilim, isang malakas na kalabog ang nagpatalon sa kanya sa takot. Sa palagay mo ba may kakaibang nilalang sa bahay na yon o nagkataon lang ito? Visit. Si Cass ay isang binatang 23 taong gulang na mayroong eskisophrenia. Madalas niyang i-record ang kanyang mga episode gamit ang kamera para pagkatapos ay mapatunayan kung totoo ang kanyang nakikita o gawa-gawa lang ng kanyang isipan. Isang gabi, pumalya ang kanyang paraan sa pinaka nakakatakot na paraan. Hindi nila ako papayagang makalampas. May tao dyan. May tao sa pintuan at hindi nila ako papalampasin. Anong suot nila? Nakaasul sila. Sige, may tao doon at di nila ako pinalampas. May tao sa pintuan. Kailangan kong umupo ka, ayos ba? Kaya mo bang gawin yon? Kailangan ko makinig. Walang kailangang ihingi ng paumanhin. Kung ano man na magpapakomportable sa'yo, ayos lang ba? Nandito kami para sa'yo. Ayos lang ba? Alright. Ayos na ba ito? Tapos na ba? Senator, are you okay? Ang eskisophrenia, hindi kami baliw. Ang mga may eskisophrenia ay normal na tao. Ang pinakakaraniwan kong guni-guni ay nakakakita ako ng anino sa mga pintuan.
kahit saang pintuan. Isipin mo ang anumang pintuan sa bahay ninyo. Ako at ang therapist ko ay may ginagawa kaming teknik na tinatawag na visual rejection. Kaya paulit-ulit kong binubuksan at isinasara ang pintuan. At parang binubura ko ang silueta. Ngayon, pagmasdan mong mabuti ang mga kurtina. Sabi niya, may isang madilim na figurang lalaki na nagtatago sa likod ng telang iyon. Habang ginagawa niya ang terapeutikong teknik ng pagbukas at pagsara ng mga mata para mawala ang guni-guni, nangyari ang hindi inaasahan. Ulit-ulit mong sinasabi yan. Hindi, 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 hindi. Hayaan mo na. Itigil mo na ang pagbanggit niyan. Itigil mo na ang pagsasabi niyan. Palagi mong inaantay ang oras na to bago sabihin yan. Oh. Alexa, buksan mo ang ilaw. Ang kortina ay kusang nagtaas baba, aktual itong nangyayari. Ang dating nasa isip lang niya ay biglang naging totoo, kaya natakot siya. Isa kaya itong madilim na presensya na pumasok sa kanyang kwarto? O iniisip mo bang may ganap na luhikal na paliwanag para dito? Kakilipat lang ni Elena sa isang bagong apartment sa Pransya. Pero sandali lang ang kanyang katahimikan. Halos gabi-gabi may naririnig siyang misteryosong yabag at ingay mula sa bakanteng kwarto. Inakala niyang normal lang ito sa lumang gusali. Nag-record siya gamit ang cellphone. Pero mas malala pa pala ang totoo. Huwag alisin ang tingin sa screen.
Biglang sumara mag-isa ang pinto ng kanyang kwarto, nagsimulang kumislap ng marahas ang mga ilaw at may laruan na gumalaw na para may nag-ugoy kahit walang tao. Habang siya ay umatras, takot na takot, isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw sa apartment. Dahil lumalala ang sitwasyon, pinadala niya ang anak sa kamag-anak at nanatiling takot, hindi makatulog. Anong nilalang kaya ang sanhi nito? Ang night shift sa ospital ay madilim na, pero para kay Veronica, nurse mula Texas, naging parang pelikula ng katatakutan ang kanyang karanasan. Sila ng kanyang mga kasama ay nag-iisa sa ikalawang palapag na magsimula ang mga kakaibang pangyayari. Narinig mo ba siya? Oo. Narinig mo ba siya? Kapag nakita ko silang gawin yun, bibigyan ko sila ng matinding pagsita. Binabalaan ko kayo. Sa malayo, binabasag ang katahimikan ng gabi. Nagsisimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang tao na humuhuni at kumakanta sa mga bakanting pasilyo. Narinig mo ba siya? Narinig mo ba siya? Kapag nakita ko silang gawin yun, bibigyan ko sila ng matinding pagsita. Maya-maya, kusa nang bumukas ang isa sa mga pinto sa harap nila. Baka iniisip niyang ako ang nanay niya. Ikaw yun. Hindi, sumusumpa ako sa Diyos. Ano yun? Punyeta, lumayas ka. Marami ang nagsasabi na ito raw ay multo ng isang batang babae na pag-alagala at naghahanap ng makakasama sa mga medical staff na naka-duty sa gabi. Nandyan ang mga larawan pero nananatili pa rin ang pagdududa. Malinaw mo rin bang naririnig ang boses ng bata? O tingin mo imahinasyon lang yon? Nakakabagabag ang video na ito at pinag-uusapan sa komunidad. Marami rin ang nagpadala nito sa akin sa social media. Nag-record ng bahay si TikTok creator Yasu Alec matapos mapansin na may ilang gamit siyang wala sa pwesto. Kitang-kita ang kanyang kaba at mabilis na paghinga. Ngayon, tingnan mo, nasa likuran niya. Nasa banyo ako. May kumakatok sa pinto. Kinakabahan ako at di ko alam ang gagawin. Kumakatok ulit sila. Nakatumba ang florera. May nakikita nga nino. Tingnan niya, gumagalaw ito. Pero wala namang kahit ano dito. Wala namang kahit ano dito. Sa bandang ito, may nakikita manino. May nakikita manino. Hindi ko alam ang gagawin ko mga kaibigan. Medyo kinakabahan ako. May narinig akong tunog sa tindahan. Tara, tingnan natin. Punta tayo sa tindahan. Tara, tingnan natin. Tara na. May dala akong ilang kahon ng soft drinks. Ilang kahon na halos mahulog. Tingnan ninyo, may narinig akong tunog sa unahan. May narinig akong kaliskos. Sa kalagitnaan ng video, may isang madilim na anino na biglang lumitaw sa likuran ng isang kisapmata bago ito naglaho. Nakakatakot kasi hindi man lang nag-react si Yasu, na ibig sabihin hindi niya napansin hanggang napanood niya ulit ang recording pagkatapos ng ilang panahon. Hati ang opinion online. Sa tingin mo ba totoong may nakuha siyang paranormal na aktibidad o gawa-gawa lang ito? Ang Klumpar Complex ay isang abandonadong lugar na iniiwasan ng mga lokal sa abot ng kanilang makakaya dahil sa bigat ng atmosfera nito. Dalawang urban explorers ang pumasok sa sirang palapag sa gabi, umaasang makakita ng nakakatakot at may nakita nga sila.
nandiyan sa loob. Hello? May tao ba dyan? Go. Hello? May tao ba dyan? Ano kalokohan yun? Ganyan talaga yan. Hello? May tao dyan sa ibaba. Hello? Hello? Nakikinig kami. Oh. Tumingin ka sa bintana sa likod ng gusali. Hindi ba? Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. That one's open. Hello? Nakakakita ka ba ng galaw ngayon? Igalaw mo ang ilaw. Hoy. Ano yun? That? Hello? Sa likod ng mga sirang kurtina, may maputla at nakakatakot na mukhang sumisilip at nakatitig sa'yo. Pero agad nagtago ng tamaan ng ilaw. Pagkalipas na ilang minuto sa madilim na gusali, nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa ibaba. Nang gumaba sila lang pala ang naroon. Maaring simpleng nang hihimasok lang ito na nagtatago o baka isang bagay na mas madilim at mas sinauna ang nasa mga guho. Isang gwardiya sa lumang ospital sa Carolina del Sur ay nakaranas ng impyerno sa night shift niya. Dating psychiatric ward ang ikalimang palapag na sinasabing pinamumugaran ng espiritu ng bata. Isang gabi, nang makarinig siya ng ingay, pumasok siya para imbestigahan. Maghanda ka sa iyong makikita. May narinig akong tunog dito sa kwarto. Nagre-record ako sakalin may mangyari. Huwag kang mag-alala sa ronda ko. May narinig ako sa itaas. Sa unang pag-ikot niya, isang maniki ng RCP na nakahiga ay misteryosong nakatayo sa likod niya. Lumipas ang ilang gabi, iniimbestigahan niya ang silid ng paglilinis at ipinasok ang cellphone sa ilalim ng pinto. Nakuha nito ang tunog ng malalim na pagginga sa bakanteng silid. This is housekeeping, just a USSC. Oh, it's open. I thought it was locked. Pagkatapos ay sinabi nila sa akin na ang ginagawa mo ay patayin ng ilaw at pagkatapos maghintay ka, pero hindi ako mananatili rito. Kaya ang gagawin ko ay papatayin ko ang ilaw at pagkatapos ay pipirmahan ko ang kontrata ko at sisimulan ko na ang trabaho para maging maayos ang lahat. At lalapit ako. Sabihin niyo kung may nakita o narinig kayo. Ako, siguradong may makikita o maririnig ako. Kinabukasan, tumunog mag-isa ang isang kampana. Sige, kung ganon.
Nasa loob ako ng closet ng mga panlinis. Kita mo naman na ako lang mag-isa. Walang ibang tao dito. Sige. May nag-utos na ilagay ko ito sa mesa, pero hindi pwede dahil bawal makita ang logo ng kumpanya ko sa video. Ito lang ang kaya kong gawin, pero ipinakita ko ang buong kwarto ng walang putol. Eto na tayo. Nanginginig ako. Eto na tayo. Sige, ayos. May pinto doon. Walang kahit ano doon sa itaas. Hindi mo ito makikita, pero alam mong tama ang sinasabi ko. Nagsasalita ako para marinig mo. Anong kalokohan to? Ito ang tapang na sinasabi ko kahapon. Yan ang narinig natin. Nakakatakot ang kalokohan na yan. Narinig niyo ba yun? Biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod niya, kaya natakot siyang tumakbo. Ikaw, maglalakas loob ka ba magtrabaho sa ganung lugar? Kung nagustuhan mo ang video, narito pa ang ibang pagpipilian para mag-enjoy sa nakakatakot na gabi.